sa mga bumabiyahe ngayon sa Metro Manila, abay, enjoy your journey. Journey Malubak. Pati sa C5, partner, ang dami Oh, At yun saka ang- ang lalim nung sa C5. Yung bago umakyat nung Libis flyover ba yun? Hala ka, parang dapat ang dala mo traktora. Grabe po yung lubak, pakweba na. Ang lalim, partner. First time ko kasi nakadaan doon itong weekend. Nawindang ako. so- Kawawa naman yung mga araw-araw dumadaan Sobra ka doon. naman sa pakweba na. Pakweba na sa lalim eh. Pakwebang baliktad. Dati-rate, parang buwan lang na dinadaluyan mo. Oo, di Ngayon ba kayo talaga, natutuwa? Na dito sa Pakweba na. Pilipinas, hindi lang sa Bulacan, maging sa Metro Manila, matapos po ang hagupit ng habagat, na-experience po natin para tayong nasa buwan sa ating mga kalsada. Alam mo yung tinutukoy ko, no? Yung bago umakyat doon sa flyover, yung pagpalabas ka ng EDSA, Marami yan, mahaba yan, baby girl. kaya nagta-traffic, nagbabagal ang mga sasakyan. Ang lalim po. Ang tanong lang dyan, kailan aayusin yan? Ngayon sana ho na nag-aaraw, dapat inaayos. Yung nga lang, yung traffic management, di ba? Importante din po mga kapatid na maunawaan natin na napakahirap din po naman sa gobyerno yung pong gagawin mo yung proyekto, nakaka-perwisyo ka naman sa traffic. So, hindi mo na kinakailangan maging isang genius para maunawaan na ginagawa yan madaling araw. Hindi yung reblocking. Hindi po ba kaya nga naaalala ko lagi sa ganitong mga pagkakataon yung dating kalihim ng DPWH na si Ping De Jesus. Baby girl, nung panahong yon ay talaga naman din. Nung panahon ito ni Pangulong Cory Aquino pa. Yang lubak-lubak na yan, magmula noon hanggang ngayon yan. Lalo na kapag nag-uulan. Ngayon po kahit na ipangalandakan na ang kanila pong asfalto ay pinakamahal, pinakabago, ganun din. Wash out din po. Lalo na ho kapag daw nabababad sa tubig. Nasa linya ngayon si Chairman Romando Artes po ng MMDA sa isyong ito. Good morning, Chairman. Good morning, Kated, DJ Chacha, at sa inyong taga-subaybay. Morning. Opo. Salamat sa panahon. Chairman, alam po namin na hindi niyo responsibilidad po na magtapal ng asfalto sa mga lubak-lubak. Pero paano ho ba ito ngayon? Na tila baga ang dami po nitong mga lubak na ito, nagkalat po ito, wala pa pong ginagawa halos ang DPWH. Paano po kung sakasakali ba ang inyong ugnayan sa kanila sa usapin po ng pag-repair po, anong oras na hindi makakagambala po sa traffic? Well, unang-una po, Kated, yan po ay minomonitor ng ating mga enforcers. Every time na makakakita po ng lubak, pinapipicturan ko po yan, pinagagawa ko ng report. And kaagad po kino-coordinate sa DPWH para po magawa kaagad. Yung naman pong sa oras ng paggawa, pag major repair po kasi, Kated, inaalaw namin sila ng sa gabi lamang. Pero ang problema po namin, yung mga urgent talaga pong i-repair na mga potholes na malalalim talaga na nakaka-aksidente, pinapayagan po namin magsagawa ng immediate repair. Yun po yung medyo mabilis lang, 1-2 oras. Pero ang problema nga rin po, tama po kayo, nakakasagabal yan sa traffic. Pero ang ano ko naman po dyan, Sir Ted, kaya po namin inaalaw, sa amin pong datos, simula July 27 hanggang August 16, na may 3 weekly reports po. Meron po kasi tayo Metro Manila Road Accident Reporting System. 405, 375, and 388 road accidents po na iniuugnay po sa potholes ang nag-occur sa Metro Manila. Every week po ito, successive. So talaga pong kailangan i-repair dahil hindi lamang po yan para sa sasakyan, kundi para sa safety ng ating mga motorista. Kaya nga po, pinapayagan po namin yung emergency repair, Kated. Sa ganito po ngayon na sitwasyon natin, how do you manage that with the PWH? Kasi po, di ho ba, attorney, kapag ganyan kasi medyo meron na ho kayong para meron na ho kayong template, no? Sa lahat ng Yes ito. po, Kasi identify nyo ho naman kung saan yung malalalim. Sabi nga ni Chacha ho dito, doon daw ho para ng kuweba yung sa C5. Kuweba pa Opo, baliktad.
Yes po, Kated, yung talagang sobrang lalim na tingin namin ay talagang delikado, lalong-lalo na sa mga nagmumotor. Ilalagyan po namin ng harang temporarily para nga po wag nang madaanan. Pero yun nga po, talagang nakipag-ugnayan kami sa DPWH na magawa po sana kaagad. Mm-mm. In the meantime, habang gumagawa sila, we manage the traffic po. Naglalagay po kami ng enforcers. Para po i-manage yung traffic. Normally naman po, mabilis naman po, in fairness to them, yung pagre-repair ng mga potholes. So, we try to minimize po yung box traffic pag po Opo. Kated. Yes, sir. Of course, that is your mission, ano, to minimize nga itong traffic. So, sir, sa ngayon, ano ang identified ninyong mga lugar na grabe po ang traffic? Kitang-kita ho sa inyong mga CCTV cameras. Anong po ang nangangailangan ng agad-agad ng major repair sa buong Metro Manila po? If you know or if you remember. Ang sa monitoring po namin, C5 po hanggang Katipunan, Kated, yung medyo marami po talaga at medyo malalalim. Maybe because dinadaanan po kasi ng truck yan. So, pag nagsimula na maliit pa lang, pag nadaanan ng truck, may ipunan ng tubig, mas mabilis po kasi yung paglaki ng mga butas. So, yan naman po, again, nakipag-ugnayan na tayo sa DPWH. Siguro naman po, we'll follow up po yung schedule ng repair po. Alright. So C5 po ito. Dito ho ba sa EDSA, kumusta po, sir? Meron kasing mga, di ho ba, no? Sa visuals nga po ng aming pong News 5 dito, meron na pong ginawang repair ang DPWH. Pero ngayon po kasi, may mga areas pa rin po na nagiging cause ng pagbabagal po ng traffic. Saan po sa buong EDSA, sir? Well, yung mga stretch po na may mga asfalto na matagal na po na asfaltohan, yan nga po yung talagang palitan under the EDSA rehab. Yan po yung medyo maranaling po yung lubak. So, rin kasama naman po yun sa EDSA rehab ng DPWH. And so, kung EDSA naman po yan yung i-rehab po. Medyo nag-choppy ho kayo doon, Chairman. Buong EDSA? Buong EDSA po kasi, di ba po, i-rehab ng DPWH. In fact, tapos na po yung phase 1. So, kasama na po lahat yan sa PEDSA gagawin po ng DPWH. Opo, pero yung phase 1 mismo, nagkaroon ng problema, di ba may portion dyan na nasira po yung asphaltong ginamit? I think na-repair na po nitong nakaraang weekend, Kated, yung mga nasirang portion. Opo, sige. Chairman, sa ngayon po kasi, maliban doon sa mga regular po na schedule ng DPWH kapag weekend, na may mga reblocking at major repair po sila, ano ho bang sabi ho sa inyo ng kalihim ng DPWH o NCR Director na kung maaari na gawin nila itong mga repairs na ito sa madaling araw, habang maganda ang panahon, para po less sagabal sa traffic? May ganun na hubang ugnayan o wala pa rin po hanggang ngayon? Meron naman po. It's just that nga po, Kated, yung mga talagang critical na mga potholes, pinapayagan po namin silang mag-conduct ng emergency repair. Kasi lalong-lalo na po doon sa nade-determine namin sa aming application na laging nagkaka-aksidente doon sa lugar because of the potholes. So, yung po mga ganoon, kahit hindi po gabi, kasi minsan po sinasamantala nila yung init ng araw para po mas mabilis sila na makapag-repair po. Kasi ang ginagamit po nila ay asfalto para po nga po mabilis pong ma-repair. And hindi ko lang po alam yung technology dahil hindi naman po kami gumagawa. I think mas better po yata yan na ginagawa pag walang ulan. Yes sir, yung nga po, no? Well anyway, sige po, kaya ho kami tumawag nga para lang ho natin maintindihan kung ano po ang papel ngayon ng MMDA dito po sa sangkaterbang lubak sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Salamat po, Chairman Artes. Salamat po, Kated. Opo. Thank you.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.